Yung salita na pinapakomplikado ang sitwasyon. Bakit po, Correct. Senator Coco? At sino ang An- nagpapakomplikado ng sitwasyon? yung majority. Kasi pumayag sila doon na the articles will be returned to the articles will be returned to the House para lang magtanong, para lang malaman, number one, kung kayo ba ay hindi nag-violate ng Constitution, lalo na yung 1-year bar. O tapos bigyan nyo kami ng additional information sa the three other impeachment complaints. Pwede namang i-direct na yan eh. Sasabihin namin sa pwede kami mag-issue ng compliance or advisory sa House of Representatives na when you receive the answer of the Vice President, you have 5 days to file your reply. In your reply, in addition to your response to the answer of the Vice President, please also answer the following questions from the court. 1, 2, 3, 4, 5. Pwede naman ganun eh. So hindi na kailangan na ipakomplikado mo pa na may konsepto ka pa ng return na pinapasok sa usapan. O tapos pagdating doon sa pangalawang paragraph sa order nila na gusto nilang malaman sa 20th Congress House of Representatives na hindi pa pinapanganak. Wala pa yung body na yan. Gusto na nilang kausapin si 20th Congress ng House of Representatives. Kayo ba ay interesado ba kayo sa kasong ito? Napakadali namang sagutin yun eh. Ang nangyayari nga sa practice na sa United States na mayroong isang impeachment case na tumawid sa 105th Congress to the 106th Congress. Ang ginawa lang ng 106th Congress, nagpadala sila ng bagong listahan ng kanilang panel of prosecutors. Pinadala nila from the House to the Senate, bagong mga pangalan ng prosecutor. So ibig sabihin kung ang House of Representatives ay nagpapadala ng mga pangalan ng bagong set ng panel of prosecutors, ibig sabihin nun, interesado sila to pursue the case. So ganun lang po kasimple yan. Hindi na kailangan kausapin ng 19th Congress Senate ang 20th Congress House of Representatives. So ibig sabihin nun, talagang pinipilit mo na maghintay. Tapos sinama mo pa sa return. Hindi naman kailangan i-return, i-quotation marks ko yung return kasi wala naman talaga sa procedure yan. At saka tignan nyo ang nagagamit tuloy ninyo sa discussion ngayon, remand. Kasi remand is the legal term. Hindi naman return. So, kaya nga against sa remand kasi ang ibig sabihin ng remand pinabalik mo Totally hindi ko na to hawak ngayon ibabalik ko sa iyo. So wala na akong jurisdiction diyan sa ngayon ganun. So, ang gusto ko sabihin, pino-point out ko na yung dalawang gustong information na gustong malaman ng Senado as the impeachment court, pwede naman niyang gawin yun in a normal way. Number one, compliance or advisory, yung una, to the House of Representatives na sagutin niyo itong mga tanong na ito. And then number two, hintayin ang kilos ng 20th Congress House of Representatives na napakasimple, magpapadala sila ng bagong listahan ng kanilang mga prosecutor to show na interesado pa sila sa kaso. Kasi kung hindi sila magpadala ng mga bagong pangalan ng prosecutor, hindi talaga makahiring ang Senado kasi hindi present yung isang partido. Ganun lang po yung, ganun lang ka-normal yung kaya hindi na kailangan pasukan pa yung konsepto na remand, return, suspend the proceedings. Talaga namang for 10 days, hintayin mo talaga yung sagot ng Vice President. Kaya po ang iniisip po ng iba, Senator, ay ang agenda talaga ay to stop the impeachment proceedings. Pati naman ako na nagduda diyan Nasabi ko, ano ba talaga ang plano ng leadership? Ano ba talaga ang plano? Kasi hindi naman ini-explain. Wala namang all senators caucus. Parating doon lang sa floor. Siyempre, nag-iisip ka. Meron ng motion to dismiss. Sabi ko, tika, anong plano ito? Tapos gusto pa nilang entertainin yun. So sabi ko nga, unconstitutional na yan
ano na dapat yan. Outright wag na nating entertainin yan kasi dapat hindi kami consciously gumagawa o nagdidesisyon ng isang desisyon na unconstitutional, isang kilos na unconstitutional. Dapat hindi mo talaga consciously gawin yun. Nakita ko, i-entertain nila, sinusubukan nila i-save yung motion para hindi klarong unconstitutional. Wag na motion to dismiss, motion to remand. Sabi ko sa remand, yung bola, pinasa mo, binalik mo eh. At saka para kang, ang nagre-remand, kunyari, Supreme Court ka, ang binabasa mo, ang rini-review mo decision ng Court of Appeals, inuutusan mo yung lower court, yung court na lower sa'yo na balik namin sa'yo yan, ayusin mo yung proceedings mo. Pero ito separate ito eh. May prosecution ng House court ang Senado. Yung kung meron man pagkakamali ang House of Representatives as the prosecutor, dapat i-incorporate na namin yun sa decision namin. Hindi yung pakiayos itong kaso mo para perfect yan, 100% na airtight. So ibig sabihin nun, wala na rin yung cold neutrality of an impartial judge ng court, di ba? Kasi gusto niya, sabihin niya sa prosecutor gusto naming siguraduhin makonvict yung impeached officer, gawin yung airtight tong kaso ninyo, ayusin nyo talaga yan kasi may napansin kami. Hindi, kasama na yon. Kasama na dapat sa decision making namin yun. Kung ipo-point out ng impeached officer, ipo-point out niya sa korte, korte maraming butas yung articles of impeachment Maraming pagkakamali sa procedure na very substantive yung pagkakamali, nababiolate yung constitutional rights ko Kaya hindi nyo ako pwedeng i-convict kasi violated ang aking constitutional rights. Dapat ganun yung argumento ng impeached officer. Ang mga judges, hintayin namin na gawing argumento na ganun at saka i-point out nila yun. Pero, Senator, hindi ba din po itong desisyon ng majority na i-remand sa House ang kanilang articles of impeachment, hindi ho ba din ito pamamaraan para pagbukas ulit ng impeachment court, magkaroon ng puwang para po din maiangat at mailutang ang, again, motion to dismiss sa punto ng, ito po, Senator, kung ang mga senador ibinalik ang articles sa House and then pinagpapaliwanag sila dito po sa kanilang articles na ito, di ba the fact na pinagbotohan nyo yan para maibalik sa kanila, kapag ho ba ngayon sa sitwasyon na nangyayari, ibinalik ng House yan at sumagot lamang sila na lahat ay nasunod namin at ayon sa salikang batas, yung bang sagot ng House na yon, maaari pa rin pagbotohan ng mga senador at sabihin na hindi namin tinatanggap ito. We again move to dismiss this complaint. Pwede pa yun. Theoretically, pwede. Pero sobra nang nakakahiya na gawin yun. Kasi ang number one, yung order kasi nila, humihingi lang ng information sa number one ginawa na nga ng House yun. Binigyan ka na nga sinuplayan ka na ng information binigyan ka na ng opinion ng House na ang opinion ng House hindi unconstitutional yung ginawa namin kasi nga in the first place kaya nga nila ginawa yun Balik ako doon sa statement ko kanina na consciously wala namang gustong gumawa ng unconstitutional act na consciously na alam mong unconstitutional gagawin mo, di ba? Kaya nga yung pagtanong sa House na tinatanong ng Senate yung House na sabihin, i-certify nyo nga sa amin na hindi unconstitutional itong ginawa ninyo. Siyempre, ang sagot dun, gagawin na House yun in the first place na nung pinasa nung House yung articles of impeachment. Siyempre, alam nila na hindi sa utak nila, sa isip nila, hindi unconstitutional yung ginagawa nila kasi wala namang consciously gagawa ng unconstitutional act. Kaya, yung pagtatanong sa House, parang hindi ba parang lang yun, parang hindi na kailangan itanong. Kasi Oo nga po. At saka, ito idadagdag ko na lang isa pang point.
yung sitwasyon kasi ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, pasok na pasok sa isang provision sa Constitution. Kung hindi ako nagkakamali, Article 11, Section 4, Paragraph 3. Ang gusto kong ipinpoint na section ay ito ang laman. Sabi doon na pag ang verified complaint, yung reklamo na pirmado at saka sinumpaan ay pinirmahan ng higit sa 1/3 ng membro ng House of Representatives, ito na automatically ang articles of impeachment. At kung pinail na yan sa Senado, wala nang choice ang Senado kung hindi maglitis. Isunod agad ang paglilitis doon sa articles of impeachment. So, anong ibig sabihin nun? So, pasok na pasok dyan. Yan yung wording ng Constitution eh. So, ibig sabihin nun, constitutional yung ginawa nila. Kasi nga, direct, ano ang tawag dyan eh, direct filing. By direct filing na by direct action of the House of Representatives. So, bakit pa namin sasabihin na sinundan ba ninyo yung rules ninyo? Di ba? Yung rules na nila, by direct action, sila na yun. Oo nga po. Oo nga po. So, in that same aspect nga po, no, ngayon meron ng House Resolution number 2346, no? Ito po, yung resolution certifying that the impeachment proceedings, etc., initiated noong Feb 5, etc., fully complied with Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the 1987 Constitution, including etc. etc. So ito na po yung House Resolution. Bagamat sabi nga nila, hindi muna namin tatanggapin ito kasi hihingi lang, sila naman po ay magalang kahapon sa kanilang press con. Kami lang ay hihingi ng klarifikasyon. Yan ang sinasabi po nila. So again, Senator, di ho ba kaninyo during the deliberations, no, na yung ginawa ng impeachment court ay wala sa impeachment rules, yan ang kaninyong pagpaparimand na yan, di ba? Correct. Okay, Oo, sige. kasi hindi dapat kami gagawa ng aksyon na pwedeng ma-interpret na hindi namin isinunod agad ang paglilitis. Opo. Yung nga po yun. So, in the same light, yung tanong ko, kasi nagbotohan kayo eh. Right? Dito po sa aksyon na ito ng impeachment court at nanalo nga itong 18 boto. So, in the same light nga po, yung kaagam-agam ng iba, kung sumagot ay itong Kamara, sa mga hinihingi ng Kongreso, lalo na po itong number 1 na motion nga po, amended motion ni Senador Cayetano, at sabihin po nila na, hindi namin tinatanggap itong inyong sagot na ito. Pwede ba pagbotohan natin to? Di ba pwede po mangyari yon? Theoretically, pwede kang mangyari yun. Pero, meron kang pinapasagot, tapos sumagot, ayaw mo tanggapin. So, medyo, ano na po yan, Manong Ted, talagang extreme na yan eh. Medyo, yung kung mangyari man yan, yung reputasyon talaga at integridad at credibility ng Senado ay babagsak na po talaga yan.